Okay, so as we continue to have our discipleship training, no, as what we are doing from time to time, tinatrack po natin yung ating pong lesson where we are now sa ating pong discipleship training. Meron po tayong 4 na module na gusto nating makumpleto. Module 1, Module 2, Module 3 at Module 4. No? Module 1 is all about pursuing Christ. Tapos yung module 2 natin is all about loving God at yung module 3 natin is all about cultivating godliness at yung last module natin is all about making disciples. And so far, sabi nga natin na tapos na po natin yung module 1, yung all about pursuing Christ, natutunan natin yung all about the gospel, yung repentance and faith, assurance of salvation, tapos yung abiding in the word part 1 and part 2, at saka yung prayer. Yung ating module 2, Loving God, 6 na lesson din ang nakumplita natin. Attributes of God, part 1 and part 2. Tapos Delighting in God, Obeying in Jesus, Overcoming Temptation, tsaka Walking by the Spirit. Yung ating module 3, Cultivating Godliness, 6 na lesson din ang nakumplita natin. Practicing the one another's, Committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility and forgiveness. At ang ating huling module po, Making Disciples, 6 na lesson din, fasting, spiritual gifts, evangelism, cause of discipleship, disciples making disciples, and catching a world vision. And so far, natapos na po natin out of that 6 lessons, yung fasting, spiritual gifts, at nandito pa rin tayo sa evangelism. And I hope na ma-complete po natin at matapos natin itong lesson na ito tonight so that by next week, we will enter po yung ika-4 na lesson dito sa Module 4, and that is the cause of discipleship. Now, sa pagpatutuloy po ng ating pong lesson about evangelism, na pag-alaman na po natin lahat yung everything that we need to know, no, from our previous sessions na discuss natin, natakil natin yung everything that we need to know about evangelism at yung mga question and answer na makikita natin sa ating manual. Now, sa ating pong pagtutuloy ng ating pong lesson about evangelism, ang ating pong tatahakin na discussion today, no, as I share to you today, is all about practical ways to engage in evangelism. More of application na po tayo tonight, no? Nalaman natin lahat yung mga bagay na dapat nating malaman, bakit kailangan nating mag-evangelize, no? At sabi nga natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon, kinomission niya tayo, hindi lamang po to make disciples but also to preach the gospel, no? At napaka-importante that we need to obey, no? To put this into practice. Now, paano ba natin i-apply itong natutunan natin, no? As we obey the calling of the Lord for us to evangelize. Now, tonight, ang ating pong i-discuss po natin at i-explain ko po sa inyo na nandyan po sa inyong mga manual as yung practical ways to engage in evangelism. Pag sinabi nating practical ways, no, ibig sabihin, ito yung mga pamamaraan na practical na pwede nating gamitin upang tayo makapag-evangelize. Pag sinabi nating practical, no, ibig sabihin, pwede nating gawin ito, no? Very easy ways na bawat isa sa atin ay ma-engage, no? At tayo po ay maging parte nitong gawain ng Panginoon, kung paano tinawag tayo ng Panginoon na mag-evangelize, no? At ikalat, no? Ipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So there are many practical ways to evangelize, no? Hindi lang isang practical na pamamaraan lamang ang pwede nating gawin, mga kapatid, no, kung gusto nating mag-evangelize, no? At dito sa ating pong manual, binigyan niya tayo ng mga iba't ibang mga practical na pamamaraan na pwede nating magamit, mga kapatid, upang tayo po ay makapag-evangelize. At una na po dyan sa listahan na yan, mga practical ways, ay yung tinatawag nating track evangelism. Hindi po ito very new sa atin, no? Alam na natin ang ibig sabihin ng track evangelism. Kung pag sinabi nating track, ito yung mga printed materials na pwede nating i-distribute, no? Yung mga tracts, mga pamphlet na sometimes libre lang po na ito na ibinibigay, no, sa mga binibigay ng mga organizations upang makatulong sa atin upang
to reach out people for the Lord, no? At isa raw dito, pag sinabi nating tract evangelism, isa raw sa pinaka madaling pamamaraan is to carry biblical evangelistic tracts and pamphlets with you at all times. Kung kailangan nating mag-print o mag-prepare nitong mga ganitong klaseng tracts, ay kailangan daw nating dalhin ito, no, sa lahat ng oras upang sa pamamagitan nito at kung ang Panginoon ay nagbubukas sa atin ng pagkakataon na meron tayong ma-evangelize, ito ay gagamitin natin, no, sa mga pagkakataon na yon. So wherever you go, distribute them to others. No? Kung saan daw tayo pumupunta, napakaganda na magdala tayo ng mga Bible tracts, no? Yung mga evangelistic tracts na pwede nating ipamigay at i-distribute sa iba't ibang mga tao kung saan man daw tayo napupunta, no? Sabi niya dito although ito mga suggestion dito ng ating pong manual ay somehow maybe hindi ito applicable sa iba't ibang lugar lalo na sa Jordan, but then sabi nga natin meron tayong mga lugar na pwede nating gamitin upang magbigay tayo nitong mga tracts na ito, no, na i-distribute natin. Isa sa mga suggestion nga din sa manual natin, no, you can give them to the employee at the checkout counter, at the grocery, no, sa mga grocery store or sa mga gas station. Pwede tayo mag-distribute doon sa mga empleyado nitong mga ganitong mga establishment, no? You can leave them at the restaurants or in public restroom. You can even use them to start discussion about God and Christ. So pwede nating mag-iwan ng mga tracts na yan sa iba't ibang lugar, no? At pwede nating pong gamitin daw ito para magkaroon tayo ng panimulang mga discussion patungkol sa ating Panginoon Diyos at patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So napaka-importante po itong pamamaraan na ito, na hindi po ito bago, kundi nakikita natin ito na kahit sa Pilipinas ginagawa ito ng mga iba't ibang mga churches, no? Sabi nga natin at kung wala po tayong mga printed na mga tracts, mga pamphlets na yan, ay pwede naman din tayo mag-prepare, no? At tapos i-reproduce natin. 'Di ba? Kayo ang ginagawa ninyo, nagpiprint kayo ng parang imbitasyon, nandoon yung Nazarene Church. At sa karamihan sa inyo, nagdi-distribute nito, pinamimigay ninyo as you invite people to come to the church, no? At napakaganda rin naman na maganda rin yun na magbigay tayo ng mga ganong bagay, no, para ipagkalat na meron tayong gawain at simbahan na kung saan natin ini-invite sila na dumalo. Bukod doon sa mga yon, pwede rin tayo mag-print ng mga Bible tracts, no? At isa sa mga na i-discuss ko nga mamaya is yung mga tracts na pwede nating i-download sa internet, na napakarami po mga kapatid na pwede nating gamitin yon, i-print tapos i-fold, tapos pwede nating ipamigay yon na pwede lang basahin, no? Na may mga napakagandang pagkakataon na kapag nabasa nila ito ang magbubukas sa kanilang mga puso't isipan patungkol sa mga bagay na dapat nilang malaman patungkol sa ating Panginoon Diyos at patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, isa sa mga madaling pamamaraan daw ito yung pagdala ng mga tracts na yan, at ito'y dinidistribute natin sa mga tao. So yun yung unang ways na sinabi dun sa ating manual. Pangalawang way is yung friendship evangelism. Ano ba itong friendship evangelism? Another way to reach out to lost people is to show an interest in people, getting to know them, so that you will have the opportunity to share Christ with them. Kung mapapansin niyo, ito ay isa sa mga strategy natin doon sa ating discipleship process, 'di ba? Kung mapapansin niyo yung discipleship process natin, meron tayong 5 stages na gusto nating gamitin or doon natin dadalhin, no, yung mga tao, no, when it comes to our of making them disciples, no. At una nga doon sa makikita natin doon sa ating pong discipleship process na makita natin is yung sinasabi nating to connect, no, yung connecting people to Christ, no. And one way to connect to the people is yung nag-i-establish tayo ng friendship with them.
No, yung parang getting to know them lang, no? Yung nakikipagkaibigan tayo, no? Habang tayo po ay getting to know them, ipinakikita natin na may interest tayo sa mga taong 'yon, at habang binubuksan yung pagkakataon na nakikilala natin sila, ay doon din magkakaroon ng opportunity para ibahagi natin si Kristo sa kanila, no? Kaya nga napakagandang strategy nga sa evangelism yung friendship o yung connecting to people. Yung para bang nakikipagkaibigan lang tayo, at during that stage, sabi nga nung pinag-aralan natin discipleship process, hindi natin kagad isi-share si Kristo, no? Yung para bang ang aim natin, bakit natin nag-establish tayo ng friendship evangelism is gusto lang natin muna silang makilala, at sila'y na tayo'y makilala rin nila, no? At kapag na-establish na po natin yung relasyon, yung pagkakakilala sa isa't isa, napakadali na po na magkaroon ng trust, magkaroon ng pagkakataon na pwede na silang mag-open sa atin, at tayo rin ay magandang opportunity naman na tayo po ay maipag-pray sila, at ganoon din na ma-share na natin si Kristo sa kanila. So yun po yung parang strategy, yung pakikipagkaibigan is a way of evangelism, no? Na sabi dito sa ating lesson, invite friends or neighbors or family over to your home for dinner or dessert, no? Yung para bang very simple na strategy, yung mga ganung bagay na ini-invite nyo lang sila sa tahanan or sa fellowship house just for a dinner or dessert, no? Yun lang po yun. In conversation, as you have that kind of situation, no? Yung ganung klaseng strategy, doon din na u-open yung mga ganung klaseng pagkakataon, no? During the conversation, nagkakaroon ng open sharing, no? Yung mga bagay na napakadali nang ipasok na si God, no? At yung si Kristo sa mga various topics na naturally arises, di ba? Sa mga pag-uusap ng bawat isa, no? May mga lumalabas na parang out of it, madali nang ipasok si Christ, no? Madali na nating ipasok ang Panginoon doon sa mga conversation na yon. So you might also organize an open house, no? Sabi dito, a block party, or have a pancake breakfast, or invite your neighbors over for the purpose of seeing them come to Christ. So dito yung mga ganung strategy is a way of evangelism din, mga kapatid, eh. Kaya nga hindi rin ganun kahirap talaga mag-evangelize, no? Kasi itong mga practical ways na ito ay applicable talaga, no? Yung magdi-distribute ka ng tracts, yung magi-invite ka sa fellowship house just for a simple snack lang or gathering, or ini-invite natin sila sa ating fellowship house just for mga ganong klaseng mga pagkakataon, no? Na out of the conversation, you are able to know them, at during dun sa mga discussion na yan, natural discussion, merong mga pagkakataon na ino-open si Lord para ibahagi natin, no? O maipag-pray natin sila, no? At the same time, ma-share natin si Christ o si Kristo sa kanila. So yan din yung isang mga practical ways, sabi dun sa lesson natin o sa manual natin. Another practical way is contact evangelism. Ano bang itong contact evangelism? Another way to bring the gospel to lost people is to simply go out to a public place where people naturally congregate. Yun nga yung strategy ninyo, di ba? Kapag Friday, maraming day off dyan sa Duartani, no? Sa gabi, no, ito yung contact evangelism, no, yung kung saan maraming mga tao sa mga mall. Ito yung napakagandang pagkakataon, no, another opportunity to bring the gospel to these people, no, where they are in a public place, no, yung mga parks, mga bus station, yung mga laundromats, mga school campuses, etc. No, although ito ay parang itong lesson natin ay somehow applicable sa mga places in Europe or in US, no, but then hindi naman to kawalan sa atin kung wala tayong mga ganyan sa Jordan, no? Marami tayong mga public places din diyan na pwede nating na maraming mga tao na pwede nating gamitin to help to establish contact with the people for the purpose of speaking to them about the Lord. No, yun nga yung kapag nag-establish tayo ng contact, sabi dito, bring tracts with you. Yun nga yung kung saan tayo lagi pumupunta, napakaganda na magkaroon tayo ng
hindi lang na meron tayong parang yung imbitasyon natin sa church, sa Nazarene Church, sa pinamimigay ninyo. Maganda rin na magkaroon tayo ng printed na mga maliliit na mga tracts na pwede nating i-distribute sa kanila na pwede nilang basahin, no? And you might use a spiritual belief survey as way of starting your conversation. Seek to share the gospel with those you speak to. Ito na yung parang talagang actual evangelism. Yung talagang pupunta tayo o parang mag-outreach tayo sa isang lugar na talagang kung saan maaari maraming tao at doon nga tayo mag-evangelize, no? Mag-establish tayo ng contact sa kanila at magbibigay tayo ng mga tracts at doon natin talaga ang intention natin is to share the Lord or to share the gospel to them. So ito na yung talagang actual, no, na makikita natin na talagang ito yung natural talaga na evangelism na makikita natin. Yung pumupunta sa iba't ibang mga lugar talaga at talagang ipinapahayag natin ang gospel sa lahat ng mga tao na nandun sa mga public places na yan upang sila magkaroon ng opportunity na makilala si Jesus. So another practical way din daw is yung Bible study evangelism. So invite non-Christians to attend an investigative Bible study in which they can read and examine what the Bible says for themselves. No, yung mga Bible study talaga is another way na talagang practical na way na talagang connect tayo sa mga tao, no, in knowing, for them to know Jesus Christ through the actual study of the word of the Lord, no? At sabi nga natin, hindi man na ito natin magawa talaga dahil wala namang kayo mga off, kundi lang dahil Friday and Sunday lang po yung mga off ninyo at talagang may mga curfew pa. At dahil po limited yung ating pong mga pwedeng gawin sa inyong mga off, hindi natin tayo magkaroon nito mga Bible study. Kaya nga ang ating Bible study ginagawa natin online, no, sa inyo, yung Bible sharing ninyo every Monday and Tuesday. Although hindi naman pwede naman din natin gamitin yon na mag-invite yung ating mga gusto nating invite na makasama natin sila sa ganung klaseng mga pagtitipon by Zoom. Pero ang napakaganda talaga yung Bible study na talagang physical, na nandun sila, na pwede nilang mabasa by themselves, no, na talagang ma-examine nila talaga kung ano ba talaga yung sinasabi ng Bible, no, patungkol sa kanila. You can have individual lessons on the Bible, no, God, man, Jesus, and our response, no. The beauty of this kind of evangelism is that you can develop a relationship with the people you are reaching out to over time, so that trust is developed by the end of your study. Isa sa napakagandang way para ma-open yung pagtitiwala is yung talagang mahirap magkaroon ng trust kapag ganitong pong online eh. No, kasi online tayo, hindi naman tayo nagkikita talaga personal. Pero ang Bible study talaga kahit sa Pilipinas, alam niyo po, no? At alam ko po, alam niyo 'yon, kapag nagba-Bible study, talagang physical, no? At ang mga Bible study group, no, kung saan nagtitipon ng lahat, at doon napakaganda na magkaroon tayo ng opportunity na may ma-invite tayo. At doon talaga na i-establish yung pagtitiwala sa isa't isa, no? At by the end of the study, sabi doon, it also gives the non-Christian more time to be exposed to the Word of God, no? Yung napakaganda yung opportunity na kapag may mga physical na Bible study tayo na ginagamit natin yon as a way of evangelism, na kung makakapag-invite tayo sa mga tao na makasama natin sila sa pagsasaliksik at pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon, no? So napakaganda po itong strategy na ito, no? Yung ma-involve natin sila sa pag-aaral ng Biblia at ng salita ng ating Panginoon. So isa rin yan sa mga practical way na pwede nating magamit. Kaya lang hindi natin to magawa dahil nga physical to. But then, hindi naman din limited tayo kahit naman doon sa inyong Bible sharing every Monday and Tuesday. Pwede rin naman natin talaga na i-invite, no, itong mga taong ito na gusto nating maging makarinig ng mga ganong klaseng mga pag-aaral patungkol sa ating Panginoon Diyos, patungkol sa Jesus at sa mga bagay na dapat nilang malaman na makapagbubukas sa kanila ng kanilang puso't isipan para sa Panginoon.
So, another practical way is yung invitational evangelism. Ano naman ito? This is probably the easiest method of evangelism, but it is important nonetheless. Ito raw ang pinaka-easy, no? Kanina nakita natin, isa sa napakadaling way is yung pagbibigay ng tract. Pero sabi dito, ito yung pinaka-mas madali, no? In this kind of evangelism, we simply invite our friend or neighbor to come to church or to a special event. No, yun nga yung ginagawa ninyo every Friday, no, nagbibigay kayo ng invitation na nandun yung church na nasa rin, tapos nandun yung contact number, nandun yung address ng church, no, and ito nga yung talaga isang easiest way at yan makikita natin na very practical sabi dito na probably the easiest method of evangelism. At yun nga yung nag-i-invite kayo ng mga kaibigan, mga kapitbahay para sila po ay makadalo sa gawain natin every Friday and Sunday or special event, no? At sabi dito, if they agree, make sure you either drive with them or meet them at the door and sit next to them, no? Napakaganda naman na talagang yun nga yung trabaho ng mga ushering, no, as they enter the church, napakahalaga na merong sasalubong sa kanila, na merong tatabi sa kanila, no. When the event is over, sabi doon, look for opportunities to ask them their thoughts on the message given. No, yung tatanungin natin sila, no, yung after the service, continue to pray for them and that the seed of gospel would be planted in their hearts and bring forth fruit. So napakaganda po yung bring a friend, no, every Friday and Sunday na ugaliin po natin ito na kasi ito yung pinaka-easiest at pinaka-effective talaga, no, na way for us to evangelize, and that is to invite people to come to the church. Na pinaka-easy because hindi ikaw ang magpi-preach, hindi ikaw yung magsi-share, pero ang responsibility mo lang ay dadalhin mo lang siya, inviting mo lang sa church, no? At lahat naman tayo kaya nating gawin 'yon, no? Dahil nga isa sa nakita nating mga kahinaan at pumipigil sa atin is that yung maraming nagsasabi na hindi nila kayang mag-preach, hindi nila kayang mag-share o wala silang pamamaraan na to do that, no? Or hindi sila marunong mag-evangelize, pero siguro naman wala na tayong mga iba't ibang mga dahilan pa kung ito lang pag-i-invite na ito ay hindi pa natin magagawa, no? Kasi ito na nga yung pinaka-easiest way, no, to evangelize, na ang magpapahayag naman ay yung pastor o yung magbibigay ng mensahe sa church. Ang kailangan lang magiging participation natin dito, tayo yung mag-i-invite. Na-discuss ko nga ito sa mga key leaders natin, no, lalo na sa mga leaders natin sa Friday and Sunday, na napakaganda po mag-evangelize, hindi yung after na nung church natin. Kasi tapos na eh. Siguro ang pinakamaganda yung 2 hours before mag-start tayo ng 2 o'clock. Meron siguro mga tao na mag-rotate, pupunta sa taas, no, na nandun na sila, madali na nating ma-invite, no, yung kasi kung magi-invite tayo after the church service tapos sasabihin niyo next week, ay malaki ang percentage po mga kapatid na hindi na yun pupunta, no, kahit ibigay ninyo yun, kahit sabihin nun pupunta. Maganda naman yung talagang yung araw na yun mahuli na natin sila, no, at madala na natin kagad sa church. Kasi before the service, yun ang maganda, hindi yung after nung church na. So magandang strategy, no, yung mag-rotate tayo, yung merong naka-assign siguro Friday and Sunday na before the service, meron talagang mag-i-invite, no, kung saan sa Duartani para 2 hours before, no, na talagang may ma-invite tayo, and napakalaking percentage mga kapatid na makakapag-invite tayo talaga, no. Kasi nandun na sila at hindi na sila kailangan mag-wait pa ng another week para kasi for 1 week na i-expect natin pupunta sila sa church, I don't think there's a big possibility na hindi na sila makapunta dahil sa loob ng 1 linggo na yon, ang dami po bang pwedeng mangyari, no? But then kung yung araw na yon, oras na lang ang hinihintay, 2 oras, I think there's a big possibility na makapag-invite tayo. Okay, so this is the very practical and easiest way. Sabi nga natin dito, very practical na makapag-evangelize po tayo.
Okay, so that is something na makikita natin doon sa ating pong lesson. Now, simple method, no? So, meron tayo mga practical way, no? Yun nga, yung inisa-isa natin kanina based on dun sa ating pong manual. Now, aside from that, meron ding mga simple method, mga pamamaraan kung paano tayo magbabahagi ng gospel. Kasi maraming beses na sinasabi natin hindi tayo marunong mag-share ng gospel. Okay, bukod dun sa practical ways na yon na pwede natin gamitin, meron naman din yung pagkakataon na talagang actual tayo mag-share ng gospel. Okay, talagang bukod dun sa pagbibigay ng mga tracts o yung mga ibang mag-i-invite, no, bukod doon, meron din naman mga simple na pamamaraan na pwede nating magamit para makapag-share tayo ng gospel. Actually, hindi naman talaga mahirap mag-share ng gospel, mga kapatid eh. Kung alam lang ninyo yung pamamaraan kung paano gagawin yon at ano yung mga dapat nating pwedeng sabihin sa tao, yun ay more than enough, no, na para po sa makapag-share tayo ng ebanghelyo. Okay, so from here titingnan natin yung simple way, no, a simple method to share the gospel. Ang sabi po sa inyong manual, ang sabi po diyan, many Christians want to share their faith but feel inept. Pag sinabi nating inept, parang they feel they are not capable or hindi sila na trained or they are not really somehow na-equip, no? Yun ang ibig sabihin ng inept, no? Yung para bang hindi ka na train, hindi ka na equip. At sometimes yan ang nagiging dahilan kung bakit ang marami sa mga Kristiyano daw ay they don't feel that they are sharing, they don't feel that to share their faith to others. At alam ko na yan din ang nagiging dahilan ng marami, no? At marami rin sa atin diyan sa simbahan natin na hindi sila marunong na they cannot share the gospel kasi unang-unang nakikita nila is they are not really equipped to do so. So when the time comes to proclaim Christ, mga kapatid, pag dumating yung mga pagkakataon na gusto nating ipahayag si Kristo, they cannot remember, no? Hindi na nating malaman or hindi na natin ma-remember, no, kung saan ba tayo mag-uumpisa or ano ba ang pwede nating sabihin, no. Yun yung mga bagay na hindi dahil hindi tayo marunong ibahagi, hindi dahil hindi tayo marunong magbahagi ng ebanghelyo. Kaya lang ang nagiging problema natin lagi, no, yung kailan ka ba mag-uumpisa or saan ka ba mag-uumpisa, ano ba ang dapat mong sabihin. So yun yung nagiging kahinaan eh. Hindi dahil hindi natin alam yung ebanghelyo. Kaya nga nung sa ating pong sa module 1, pinag-aralan natin everything about the gospel eh. Kasi yun yung ipapahayag natin. So hindi ibig sabihin na hindi ninyo alam yung ebanghelyo. Alam natin. Kaya lang sometimes ang nagiging problema natin, paano ba tayo mag-uumpisa? At ano bang sasabihin natin when we share that gospel? So if you can simply remember 4 words. Tingnan niyo po ito, no? Meron lang daw 4 na dapat tayong tandaan. 4 na mag-guide, mag-remember sa atin when we share the gospel. Una daw po, God. Pangalawa, man, patungkol sa tao. Pangatlo, tungkol kay Jesus. At yung pang-4, yung response. Yan po yung mag-guide sa atin. You can share the gospel with others. Madali daw nating i-share ang ebanghelyo sa pamamagitan daw ng 4 na mga salita na yan. Ang Diyos, ang tao, si Jesus, at ang kanilang magiging response. Okay? If you only have 5 or 10 minutes, sabi dito, you can use this outline to briefly but clearly explain the good news to others. Come to think, 5 or 10 minutes, kayang-kaya mo i-share yung gospel, no? Kung meron kang ganitong klaseng structure. At ang structure mo nga, outline mo is about God, man, Jesus, and response. At yan din ang ibabahagi ko nga mamaya, no? Yung wala yan sa lesson ninyo, sa manual ninyo, yung tinatawag nating 4 spiritual law o laws. No, yun nga yung napakagandang i-print siguro na siguro ay suggest na downloadable naman yan sa internet, i-download ninyo, i-print ninyo. Napakagandang ipamigay natin yan kasi yan yung magandang easiest way na for them to know about God, for them to know about the problem with man. And then ang nagiging solusyon is si Jesus at yung kanilang response matters a lot, no? At pwede daw natin itong ibahagi for 5 to 10 minutes.
Hindi ganun kalaking oras ang kailangan nating gugulin to share the good news to others. When we know the outline at paano mo uumpisahan, no? Saan tayo mag-uumpisa? So dito natin makita. Now, God, man, Jesus response. Now, tingnan natin, saan tayo mag-uumpisa? First, we will talk about God. Now, what is something that you need to share about God? So God, explain that God is a holy God. O, doon tayo mag-umpisa. Na ang Diyos ay banal, siya ay matuwid, at siya ay sovereign. O, yung who is in control of everything. Because He is holy, He hates sin. No? Because He is just, He must punish sin. Because He is a sovereign, He is sovereign, He can do whatever He wants, no? And is answerable to no one. So, ibig sabihin nun, ito yung mga passages na pwede niyong ipakita sa kanila, Exodus 15:11, Isaiah 6:1 to 5. So, ibig sabihin, hindi ka na maghahanap, no? Markahan mo na kagad yung Bible mo, itong Exodus 15:11, Isaiah 6 verse 1 to 5, Romans 12:19, Psalm 115 verse 3. Okay, dito mo malalaman yung everything about God dito sa mga verses na ito, no? So hindi mo na kailangan kabisaduhin yung mga verses na yan. Markahan mo na lang yung Bible mo. So madali mo na siyang matandaan kung saan mo hahanapin yung verse na yun kasi highlighted na siya. And unang pamamaraan how to share the gospel or to evangelize, first it talks about God, no? Kailangan natin explain kung sino ang Diyos, na siya ay banal ba? Dahil siya ay banal na Diyos, kinasusuklaman niya ang kasalanan. At dahil siya ay matuwid na Diyos, is a just God, so sin must be punished. And we know the Bible says that the punishment of sin is death, no? And because He is sovereign, dahil siya ay sovereign, so kaya niyang gawin kahit anong mang bagay na gusto niya. And He is not answerable to no one. Kung gusto niyang magkaroon ng kabayaran ng kamatayan kapag ang tao ay nagkasala, no? Walang pwedeng kumestyon doon. Because He's a sovereign God. No? So, no one, God is not answerable to no one. So, dito natin makita that ito ang Diyos, no? Although siya ay mapagmahal na Diyos, but we cannot really neglect the fact that not only is God is a loving God, but He's a holy, just, and sovereign Lord. So napakasimple. Unang sabihin mo lang muna tungkol about God. Now, what does this leads us? No? Because God, yan ang patungkol sa Diyos. Then, what about man? Man explained that man is a fallen and corrupt, no? And hopelessly and helplessly lost. Wala na tayong magagawa. We are hopeless already. We are helpless because of our sins. He does not possess a righteous by which he can stand before God. That there is no one righteous, sabi sa Bible. So Romans 3:9-20, Ephesians 2:1-3, Matthew 13:47 to 50. Yan yung mga verses na pwede nyo i-present sa kanila, no? Markahan uli. So hindi ka na maghahanap, hindi mo na kailangan i-gabisaduhin yan, no? Basta alam mo yung outline na ito ang Diyos, ano naman patungkol sa tao na siya'y makasalanan, na talagang hindi tayo matuwid sa mata ng Diyos, no? Dahil hindi tayo matuwid, hindi tayo makakaharap sa presensya ng Diyos. He is undone and will perish eternally in hell unless he is saved. Now, we are hopeless and helpless dahil sa ating kasalanan, at dahil po sabi dito, we are already condemned, no? We will perish eternally in hell unless we will be saved. And that is the why Jesus Christ come, no? And kaya papasok mo ngayon si Jesus, explain that, sabi dito na why Jesus Christ is God and man in one person, that He is a God who took the form of man. He was sent by His Father to provide pre-salvation for perishing world. Sabi dito, He accomplished this salvation by living a perfectly righteous life, which He will credit to all who trust Him, and then dying to pay the penalty for sin. Further, 3 days later, He rose from the dead, proving that God had accepted His sacrifice for sin. So dito mo na ipapasok si Jesus, no? In John 1:1, John 1:14, John 3:16, 17, 2 Corinthians 5:21, 1 Peter 3:18, Romans 4:26, no? So mag-uumpisa ka patungkol sa Diyos, then ililid mo siya patungkol sa tao, and then here comes Jesus Christ dying for them, no? And then
Yung last is yung response, no? Explain that this gift of salvation can only be received by a person who sees his loss and undone sinful condition and repent, no? His sin and trust fully in Christ alone to save him. So dito kailangan nilang mag-response, no? And how do they respond? Yung repentance and faith, no? Yun yung napaka-importante. No, Proverbs 28:13, Mark 1:15, Philippians 3:9, Ephesians 2:8 and 9, no? Ito natin makikita yung napaka-importante na mag-respond sila in faith and repentance, no? For them to be saved, no? At yung makikita natin, it is a gift of salvation is a gift from God, no? Hindi natin pwedeng pagtrabahuan, sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, no? But it is just a gift that we need to receive by faith, no? Sabi doon, it is by grace that you have been saved, sabi ni Paul sa Ephesians 2. So ang dali po talaga naman na ibahagi ang salita ng Panginoon eh. Kung alam lang natin yung pamamaraan, no, kung saan mag-uumpisa, yan po yung pamamaraan, no. Mag-uumpisa tayo patungkol sa Diyos, patungkol sa tao, yung problema ng tao. Then God sent Jesus Christ to deal with that problem of that sin. And then they have to respond, no. And that response, sabi nga natin, is to repent, no, of their sins and to fully give their faith in the Lord, no, for them to be saved. So ganun lang po kasimple talaga naman ang ebanghelyo, no? Ganun lang talaga kasimple. At pwede natin nga, sabi nga natin, sa maikling oras, to 5 to 10 minutes, kaya po natin gawin yan, no? Na hindi talaga, it will take time for a person na na magkaroon tayo dapat ng mahabang oras, no? But then kahit po ganung kaikling minuto ay kaya po nating ibahagi ang salita ng ating Panginoon. So, yan po yung sinasabi natin, no? So review this outline until you have mastered it, no? Yung magkaroon tayo ng sariling outline natin. Kung hindi ninyo kaya, ito yung pinesent dito, pero ganun din naman, no? Yung pwede kang maggawa ng sarili mong outline. Unahin mo ano bang patungkol sa Diyos na pwede mong i-share sa tao, sa patungkol kay Jesus at ang magiging response nila, no? Pwede kang gumawa ng sarili mong mga verses, no? Para po kung ano yung tingin mo na magiging applicable sa iyo, magiging workable sa iyo, then yun yung gamitin natin, no? As long as you know yung outline, kasi yung outline po ay napaka-importante kasi yan ang magtuturo sa atin kung paano tayo mag-uumpisa, saan tayo mag-uumpisa, no? Kapag tayo nag-share ng ating faith sa ating Panginoon. Okay, so we will talk about na yung sinasabi ko, wala ito sa lessons ninyo, no? Itong 4 spiritual laws can be downloaded in the internet, no? Parang pamphlet na po siya na talagang nandoon na po siya, ipiprint na lang natin siya, tapos ipopol, tapos pwede nating ipimagay ito. At itong 4 spiritual laws are the same thing na nakita natin kanina, yung God, man, Jesus Christ, and response. No? Ganon din naman na sinasabi ditong 4 spiritual laws. Now, itong 4 spiritual laws, no, sabi nga dito, no, have you heard of the 4 spiritual laws? No? And what is this 4 spiritual laws? Maring kung kayo matagal ng mga Kristiyano, meron tong maliit lang tong tract na. Actually, kung magkakaroon tayo, ganun lang kaliit talaga siya. Pero itong downloadable sa internet, medyo siguro pwede rin natin paliitin ito or kasi maaaring parang medyo mas malaki siya, no? But then pwede rin naman nating paliitin. Okay, so ano ba itong 4 spiritual laws, no? Yung law number 1 is that there are mga law ito, no? Mga spiritual laws, no? So yung ating law number 1, no? Sabi dito, just as there are physical laws that govern the physical universe, so there are spiritual laws that govern your relationship with God. So law number 1, sabi dito, God loves you and offer a wonderful plan for your life, no? So may mga sabi dito, references contained in the booklet should be read in context, no, in context from the Bible wherever possible. So number 1 na pwede nating i-share sa tao is that mahal sila ng Diyos, no? And at dahil mahal tayo ng Diyos, nag-o-offer ang Diyos ng wonderful plan, no, for sa kanilang mga buhay. So yun yung pwede nating iparating kaagad. Yan yung number 1 law na pwede nating i-present.
At sabi dito, doon natin ibabahagi nga, no, yung John chapter 3:16, no? Bakit natin sinabi na mahal siya ng Diyos? No? Babanggitin natin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At ano yung plano ng Panginoon na gusto ng Diyos para sa kanila? Ito po yun. Sabi dito, Christ speaking, I came that they might have life and might have it abundantly, that it might be full and meaningful, in John chapter 10 verse 10. So why is it that most people are not experiencing the abundant life? So dahil may plano pala si Lord sa kanila at mahal sila ng Diyos, bakit hindi raw ito maranasan ng tao? No, bakit hindi yung mga taong ito, although may plano pala ang Lord na magkaroon sila ng abundant life, so that they may have life. No, why is it that most people, sabi dito, are not experiencing that abundant life na ipinangako ng Panginoon sa lahat ng tao? Because, papasok ngayon yung law number 2. Because man is simple and separated from God. Therefore, he cannot know and experience God's love and plan for his life. Dahil kahit mahal sila ng Diyos at may plano ang Panginoon sa tao, sa kanila, dahil because hindi nila mararanasan talaga yung mga bagay na yon, dahil ang tao ay makasalanan at sila ay napawalay sa Diyos. Yun yung law number 2. Now, why do we say that man is simple? Diyan mo ngayon ipapasok yung Romans chapter 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. So man was created to have fellowship with God, but because of his own stubborn self-will, he chose to go his own independent way, and fellowship with God was broken. The self-will, characterized by an attitude of active rebellion, of passive indifference, is an evidence of what the Bible calls sin. So, dahil hindi nila nararanasan yung pagmamahal ng Panginoon, no? Because number one, He cannot know and experience. Hindi nila malalaman talaga at ma-experience yung God's love. Hindi rin nila malalaman at ma-experience yung plano ni Lord para sa kanilang buhay is because they are sinful. Pangalawa, bakit hindi nila malalaman at ma-experience yun is because they were separated from God. No? Sabi dito, the wages of sin is death. No? Yung spiritual separation from God, Romans 6:23. Okay, so sa diagram natin, makita natin dito, nandyan yung sinful man, sa taas si God, no? Kahit ano daw ang gawin natin, we fall short of preaching God. Kahit magsimba, kahit anong gawin natin, maging reliyoso tayo, lahat yan daw ay walang magiging saysay to come to the Lord, no? Because of sin. So this diagram illustrates that God is holy and man is sinful. A great gulf, no? Merong pong parang gulf na yon, yung distansya from God and the sinful man, no? The arrow illustrate that man is continually trying to reach God, no? And the abundant life through him, through his own effort. No? Yung para bang ginagawa niya yun, no, by his own effort na lang, no, through his own effort, such as good life. Akala nila by living good life, no, yung mga religion can bring them to the Lord, no, but then in reality it falls short of it. So the third law, yan yung patungkol sa man, no, dahil kahit may plano ang Lord, may pagmahal sila ng Lord, hindi nila malalaman yon, hindi nila maranasan dahil man is simple. Pangalawa, they are separated from God. Pangatlong law, Jesus Christ is God's only provision for man's sin. But God provided a provision, and that is Jesus Christ. Through Him, you can know and experience God's love. Sa pamamagitan ni Jesus, malalaman mo ngayon at ma-experience mo yung pagmamahal ng Panginoon at malalaman mo rin at pa-experience yung plano niya sa buhay mo. So He died in our praise, no? Romans 5:8. No? God demonstrates His own love towards us, that while we were sinners, Christ died for us. He rose from the dead. Christ died for our sins. Sabi doon sa 1 Corinthians 15:3-6, no? He was buried. He was raised on the third day. According to the scriptures, He appeared to Peter, then to the 12, after He appeared for more than 500. Okay? Now, He is the only way to God.
Mapapansin natin kanina, no? Kahit hindi ang religion ang magdadala sa atin sa Panginoon, hindi yung mga effort natin o yung lahat ng bagay, but then yung the cross of Jesus Christ, yun yung parang bridge. Ito yung parang daan papunta sa Ama. Sabi nga ng Panginoon, no, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, no? Yun nga yun, John 14:6. Ito mga passage na ito na binabanggit natin dito, very familiar sa inyo yan, no? So, ah, ang tamang daan lang, no? Doon natin ngayon maipresent na si Jesus lamang ang tamang daan upang ang tao malaman niya na mahal siya ng Diyos at ma-experience yung pagmamahal na yan at malaman niya rin yung plano ng Panginoon sa kanya at ma-experience yung plano na yon. It is Christ, sabi nga natin. This diagram illustrates that God had bridged the gulf that separates us from Him by sending His Son, Jesus Christ, to die on the cross on our place to pay the penalty for our sins. It is not enough just to know these three laws. So dito, di pa kanina sabi natin, God, man, Jesus Christ may response. Dito rin, it end on the response. Hindi, kahit malaman nila yung patungkol sa Diyos, malaman nila yung problema sa tao at malaman nila yung provision na ito about Jesus Christ, then magiging walang saysay lang din ito, no? Sabi dito, if it is not enough just to know these three laws, pero merong fourth law. Ano yung ikaapat na law? We must individually receive Jesus Christ as Savior and Lord. Then we can know and experience God's love and plan for. Para malaman mo at ma-experience mo yung God's love, at ang plano ng Panginoon para sa buhay ng tao, kailangan mo raw na tanggapin si Jesus bilang Diyos at bilang tagapagligtas. Bilang tagapagligtas at Panginoon. So we must receive Christ. Bakit? Ayun nga, yung John 1:12, ipepresent mo as many as receive Him. So then He gave them to become children of God, even those who believe in His name. No? We receive Christ through faith. We receive Christ, no? At paano natin tatanggapin daw si Jesus sa pamamagitan ng pananalig, no? Ephesians 2:8 and 9. It is by grace that you have been saved through faith and not by yourself. It is the gift of God as a result works that no one should boast, no? So when we receive Christ, we experience the new birth. Yun nga, yung John chapter 3 verses 1 to 8. And so we receive Christ through personal invitation, no? And how is that, no? Sabi dito, ang sabi ng Panginoon sa John 3:20, behold, I stand at the door, and if anyone hears my voice and open the door, I will come to him, and I will come into him, no? Receiving Christ involves turning to God from self. Sabi dito, yun nga, yung repentance and trusting Christ to come into our lives, to forgive our sins, and to make us the way He wants us to be. Just as to agree intellectually, sabi doon, that Jesus Christ is the Son of God and that He died on the cross, that our sins is not enough. Sabi doon, that, yun nga, no? These two circles represents the kind of our lives, no? Yun nga, na-share ko sa inyo ito yung sa ating pong retreat last time, no? Yung diagram na yan, yung self-directed life, nung hindi pa tayo kay Kristo, ang nagda-direct ng buhay mo, ikaw mismo. But then yung Christ-directed life ay si Jesus ang nagda-direct, no? So which circle best represents your life? Which circle would like to have represent your life, no? And then you can receive Christ right now by faith through prayer. Ayun nga, may example prayer dito na Lord Jesus Christ, no, ayun so nga yung sinner's prayer. So that's it, no. Kung mapapansin natin dito, it is a very simple presentation na sabi nga natin, no, as I stop this, na pwede nating magamit mga kapatid, pwede nating i-print na kahit hindi ikaw ang mag-share niyan, i-distribute mo lang yan na parang tract, no? And let them read it by themselves. Ang gandang pagkakataon na malalaman nila talaga yung everything that they need to know about God, about themselves, about Jesus Christ, no? Kahit hindi ikaw yung mag-share nito, kung ma-print natin ito na parang tracts na pwede nating i-distribute along with yung invitation sa church, napakaganda po na strategy, sabi nga natin, na magamit, na pwedeng natin gamitin sa hindi lang pag-invite sila sa church, but then kung di man sila makakadalo, yung talagang ipag-pray natin na basahin nila yon, no? At kapag nabasahan nila yon ay parang
napakagandang pagkakataon na mabubuksan ang kanilang mga puso't isipan, no, sa mga bagay na dapat nilang malaman patungkol sa Diyos, patungkol sa kanilang mga buhay, patungkol sa ating Panginoon, at yung kanilang response, no, na dapat nilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Okay, so let me just stop this